Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Simula alas 4 hanggang alas 5, magbasa ka ng dyaryo, tumutok sa radyo, kasama ang tatlo sa araw ng linggo. Mga maaasahan na tunay na katoto. Kung meron kang issue at mga komento, kung meron katanungan, pwede kang magreklamo sa programang talagang number 1 sa estasyon na maaasahan. Huwag mahihiya na ito ay banggitin, sigurado na ikaw ay papansinin. Ang talakayang talagang kakaiba, kung nakikinig ka, Pinoy kang talaga. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Ang ating gobyerno ay walang ginagawa, kaya ang kahirapan ay lalong lumalala. Kawawa naman ang lahat ng dukha na hanggang ngayon isang kahit isang tuka. Ang ating kalikasan na di maiiwasan, kahit na anong gawin siguradong mababawasan ng bahay sa lakas ng bagyo na walang ginawa kundi ang mamarwisyo. Ang ating komunidad, probinsya o syudad, hindi na aaseso kung walang abilidad. Bata o may edad siguradong mahuhuli ng mga pulis, PNP, Intel, Cavite. Mahilig lumiskarte, walang warrant o pares. Ang dapat sa inyo, ang tsapa ay inaalis. Kaya ang panawagan ko sa ating Pangulo, gawin nyo ang lahat para ang tao'y di sumuko. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan, nakikinig ang buong sambayanan. Pinoy talakayan, kay Paski, kay Danny at kay Willie Juan. Pinoy talakayan. Ano, classmate? Sobrang traffic, ano, ha? Oo, grabe talaga. Anyway, ayan na. Diba, si July? Journey. Pasok ka na. Tuloy. Ayun, ka, hindi. Nandito ako ngayon sa city of San Jose del Monte, Bulacan, kung saan ay matagapulakan pa na yan itong director ng Muslim Affairs Consultative Council sa kanilang magandang layunin at pagpipinates. Ito yung director ng Pagpipinates ng director na ito ay naging kanyang mga
Ganda nga po din po. Hello, hello. Sige, Director, magandang hapon. Pakilala ka muna sa ating publiko at naka-Facebook, YouTube tayo sa live stream international sa Kakampi Online. Okay, Mahina po lang. Malakas. hello, hello. Oh. Malakas ang dating mo. Malinaw, malinaw. Opo, bayad siya po. Mahina yung sing. Mahina ba? Hindi ba nadidinig yan? Hindi ba malinaw ang dating namin? Para malinaw ang dating mo, malinaw. Okay, Director. Hello. Pakilala ka muna. Hindi. Hindi ba? Hindi rin niya marinig eh. Wala kayong monitoring yan? Malakas ang dating mo, malakas. Tuloy lang niya, malakas ang dating. Tuloy lang ang ano. Baka hindi niya kasi marinig. Wala mga yung tanong daw ninyo kung ano yung isasagot niya. Sabihin mo na lang, tuloy na niya. Magpakilala siya, tapos tuloy na niya, ulit niya. Kasi po ko na lang. Hindi ba nadidinig ba kami diyan sa ngayon sa'yo? Pero siya hindi niya marinig. Ay baka bingi. Ikaw nadidinig mo. Ang lakas ang dating mo eh. Ito na. Ikaw na. Ano po, pasensya po. Hindi ako nakakarinig na parang mahina eh. Malakas ang dating nyo rito eh. Kaya kako, klaro. Tuloy lang po, tuloy. Sige, introduce yourself, Director. Pakilala ka muna sa publiko para madinig ka ng audience. Oo, magandang hapon po ay ako po si Director Marcian M. Agidula sa San Jose del Monte ng Muslim Affairs Consultative Council. Ay, Dito po sa amin kung medyo tahimik naman po ang kalagayan dito. yung mga Oplan Tukhang, alam bang umaabusong mga otoridad dyan or nasa tamang sistema ba yung ginagawa lang pagpatay sa mga sinasabing Dito naman sa San Jose del Monte, medyo hindi naman masyado. Meron man ay siguro positibo na talagang sila ay lumalapag sa batas. Yun lang, mga nakaraang buwan na nangyayari. Pero sa kasalukuyan ngayon, tahimik. Walang nagaganap na ganun pangyayari. ay itong kaninang napag-usapan natin sa nais na magpatulong sa atin, yung sinasabing kababayan yung Muslim na mag-asawang dinampot sa Taguig at ngayon ay nasa kulungan ng Laguna, PMP. Ano ba yung Ang nabanggit na kanina ni July ay ang naisip namin doon, kausapin muna ng personal at kunin ang totoong detalye kasi hindi pa natin alam kung anong mga bagay na ang nangyayari sa sitwasyon ngayon. Kaya hindi pa namin binibigyan ng panahon ng mga bagay ngayon, sir. tama yung iniisip nyo kasi yun din ang payo ko kay July kanina na kasi mahirap sumiguro dyan sa ganyang problema dahil unang-una mainit ang batas. Di ba? Yung sagot ko kay July Toklodo, sabi ko tayo mag-ilan at tungkol sa droga. Tama yun. Ako namumuno sa ating gobyerno, pag sila ay sangkot yan,
ay talagang humanda sila. Kaya nga, Kaya hindi tayo pwede dyan, makialam sa bakit na yan. ah, Batas ang pinahihirap nila dyan. ayun nga putok pa naman yung Taguig na Shabu Market. Di ba? Kaya nakakaalangan na basta't makialam. Kaya yun ang sabi ko sa kanya. Yun ang sabi ko na kung kinakailangan na bisitahin mo na yung suspect na nakakulong at maihayag yung kanyang katwiran, ay mas maganda at di ba? Kasi tawag din lang naman po yun dito sa akin. Ah, Tataunan dito si July, kaya kaya nabang tapan. Nakakaalaman ko po doon. Pero tawag lang, kaya naisip namin, kausapin muna ang Suspect. tawag niyo ng personal. Oo. Salamat kung ano talaga yung pangyayari. Dapat ganun dahil kailangan maging maingat tayo pagka dyan tungkol sa mga drug suspect. Mahirap nang mapagbintangan na nagpoprotekta tayo sa hindi naman natin ginagawa, di ba? Tama po yun. Lalo. Amin po dito, departamento ng Primavera Consultative Council, di lamang po sa mga Muslim, at ang lahat po ng naging problema upang magaan na pagdating sa munisipyo, inayos po namin dito. Muslim man siya o Muslim man siya o tama siya lupalop ng mundo ng galing, pag lumapit po sa amin, ay gumagawa po kami ng action para makayog kung ano man ang hindi ka nais-nais na naging problema niya. Ganun po ang tungkulin na. Yung mga Muslim affair sa Malacanang, may kinalaman yung sangay kayo doon sa Malacanang. Muslim affair po sa ano yun, sa National Commission of Muslim Filipino, Yun. CMF. Meron kayong Ito po namin, local lang kami dito, Muslim Affair Consultative Council. pero may Ang umpisa sa mayor lang po yun. hindi national. Ano yung Muslim affair na yan? Bawat bayan, syudad, lungsod o ano man meron kayong mga ganyang section o departamento? Opo, isang department po ng munisipyo. Tungkol sa mga Muslim affair yan, ganon. Opo. So, kanyan, bali nasa ilalim yan ng national, yung nasa Malacanang na Muslim affair. Opo, may Republic Act po. Nasa Republic Act. Kaya, yung mga tao, kay Kristiyano, kay Muslim, tinutulungan nyo talaga kapag lumalapit sa inyo. Kung ano man po ang mga suliranin sa nangyari sa buhay nila, oras na ilapit nila sa atin, ay pwede po natin tugunan at isolve pa yung mga problema nila. Kami po malapit sa ahensya para ayusin kung ano man ang mga hinahain nilang problema. Maganda yung layunin nyo pala sa ating pamahalaan. Makatulong. Yun ang constitution natin. Oo. Under Republic Act 7401 na nagsasaad sa bawat lugar, sa bawat probinsya, sa bawat munisipyo na kung may Muslim, dapat lagyan sila ng isang department to sa opisina at sila yung mamahala kung ano yung mga hinaing ng Muslim o not Muslim Muslim, even non-Muslim na natin ay talagang kailangan silang pagsipisyon. Napakaganda ng layunin nyo. Ano po ay tuloy-tuloy, saan po namin ang mga suporta nyo? Basta
lagi lang yung isabihin dyan sa aming field reporter dyan kay July kung ano yung mga dapat yung ihiyap sa publiko. Sa radyo, sa Kampi Online. Kasi po, sumasaglit lang dito si July, kaya pagka natapos niya dito, papaiwan ko yung number niyo in case meron kaming kailangan na tawag dito. At nakagalit ko yung makatawag kahit wala po dito si July. Tama. Kahit na kailangan na maparating sa amin yung problema, ay direksyon nila rin para ma-broadcast natin kung ano man yan. Paki-text na lang yung buong pangalan nyo sa cellphone number ko dyan pagka bibigay sa inyo ni Yes, Katoto, Papi at Willie, alam mo, ito si Director. Ito yung kumahan ng mga may problema dito sa cellphone ko. Tama. Lalo nga yung nabanggit niya yung mga may problema sa bigas. Mm. O anong bagay at may problema sa mga kalusugan. Siya nilalapit nito sa bawat departamento sa Delma City. Sila yung tinatawag na non-government organization na hindi sila pwedeng patakot sa mga politika kasi pag tumutulong sila sa mga namumuno katulad ng mga mayor, mayor presidente, congressman at lalo na si Governor Alvarado. Kasal sa mga activities dito ni Governor na tutulong sa kanyang mga kababayan bilang support naman ni Governor at bilang Vice Governor Daniel Fernando. Lalo yan pag malaki ang problema dinadala ni Kapitolyo. Pagka dito na ginagamit nila para sa mga kababayan natin, mapamuslim man o hindi mapamuslim, katatapasi at katatawili. At doon mo makikita yung kapatagan nitong mga taas. Hindi lang yan Kaya nga leader at director ng Police National Movement Incorporated. Ito yung isang civic group na sumusuporta naman sa ating mga kapulisan, yung mga law enforcement agency dito sa buong Bulacan. Kung saan ay ito rin na yung mga umiikot at nagloroon na kasama yung mga kapulisan, mga barangay tanod. So yung tinatawag nating multiplier sa kasama Paski at kasama Willie. So, alam nyo, nakikita ni Director, naging kaibigan ko nga to. Pag ako naman ay problema rin sa Mercedes, napapasama rin ako sa kanya. At nakikita ko talagang servisyo publiko yung kanya ginagawa rito. Talaga napakaganda yung pagkakayon bilang isang public service na isang director ng Muslim Affairs Consultative at Police Movement Incorporated. Sige. City Bulacan para sa Kampi Online para sa iyang Pinoy Katoto. July. Yes. May matanong lang ako sa'yo. Nandiyan ka ba sa may kanto ng Tungkong Mangga? Hindi naman. Dito ako sa mismong City Hall. Okay. Sige. Matanong ko lang sana kung kumusta na dyan sa Tungkong Mangga. Alam ko, napakaraming development din dyan. Yung Ayala, tsaka yung SM, may... tapos, ano ba? Medyo tapos na ba? doon na lahat. Nandiyan na yung Star Mall. Nandiyan na yung SM. Namukha na sa ba? Yung Robinson, marami na. Tsaka yung Ayala Development Corporation, yung Makati Development Corporation. Meron din yung ABS-CBN Foundation. Wow, Yung lupa na pag-aari ko ng mga Araneta, pamilya Araneta. Na nagreklamo nga yung mga taga-tungkol dyan wala pa naman daw pinanganak ng lupa pa, pero napot sa Araneta yan. May pag-aari dyan na sa parang hinahabol din nila na hindi naman daw pala kay Araneta. Ang problema, nabenta na kay kay Ayala. Kaya nila paano nila makakakulit.
parang panahon na yan panahon pa ng martial law kay Marcos pa nasa Araneta na yan lugar na yan. Yes, tama ka dyan. Kapatawili. Well, ang gusto kong puntiryahin lang kapatid na July, alam mo yung development dyan sa San Jose del Monte, ika nga unprecedented at malaking tulong sa pagluwag ng dito sa Kamaynilaan. Kasi alam mo, siyempre dahil nagde-develop na yung lugar na yan, in terms of commercial, yung mga nagsisiksikan dito sa Tondo, kung saan-saan man dito sa Kamaynilaan at Quezon City, ay magandang diyan sila kumuha ng mga lupain o bahayan, di ba? At makakatulong. Alam, Ano pag nagawa na yung MRT7. MRT7. LRT, o MRT ba? LRT. MRT7. Papunta dyan sa San Jose del Monte. Generate sa Jose del Monte, mamalam ang lupa dito kasi malapit talagang biyahe. Oo. Yun ginagawa project. Alam mo, itong San Jose del Monte, Bulacan, itong pinakamalaking populasyon sa buong Bulacan. Bulacan. Okay. Oo, San Jose del Monte City. Ito yung pinakamaraming tao kasi pinasukan na ito ng mga taga-Toledo, mga taga-Kamanaba, yung mga galing sa squatter, yung binabanggit mo kanina, Totong Willie. Oh, yes. Yan ang nagkasap sa bahay. At saka, Bahay na hirap. Yung mga taga-Toledo, lalaki na ng bahay. Sa mga sapang palay na yung area. yan, yung sapang palay, Kabahay ni si Ramos, meron din dyan, di ba? Populasyon na ito, Si Del Monte City. Kaya, Kaya dito ni Katotong Pasti, pag tayo umikot, tayo din maiikot sa lawak ng lugar na ito. Oo. Ito pinakamalaki. Ah. Pagdating na eleksyon, ito yung dinadayo ng mga politikong gusto manalo. Sila ng tao. tsaka alam mo, July, napakagandang lugar kasi bulubundukin, di ba? Rolling terrain, may mataas, mababa. Generally, mataas na lugar, kaya mahangin yan. Kaya napakaganda. Access ko pa nga dito kaysa dyan sa Maynila Problema lang dito, pag wala kang income, wala kang negosyo, wala. Wala kang diskarte, wala gutom ka rito. July, Dito, may negosyo ka, meron kang pagkakabalakan na talagang pagkakakitaan. pag may makikita-kita dyan, at balitaan mo kami ni Classmate Basket, baka makakuha naman kami ng pwedeng mabili dyan na kapiranggot na lupa. Tama, oo. Ang dami dito. Ah. Yung mga bahay na may isa pa iniiskotan pa na ibang tao hindi alam ng mga taga-national mga taga-pag-ibig o NSA Magugulat ka may bahay na yung taong bakante yung bahay, pinapasukan na lang yan, wala pa alam. Kaya katakot-takot mandakan dito. Kaya kung bibili ka, sabihin mo lang, sumabit sa NSA at saka sa pag-ibig para makakuha. Ang dami rito, dami tiwang-wang. Sige, Hindi mo na pinagawa. alamin mo presyo kung magkano, tsaka kung ilang square meter para... Sige. Ah. Ano na yung tinitira ako? Hindi naman ako taga-rita Kasi taga-ano ako, taga-Verde Heights, gaya-gaya ako sa Jose del Monte. Okay. Ano ko? Sa Verde Heights, hanap tayo, meron ako makita mga tiwangog doon, sayang Ba? Kung papakayan nyo lang yan, katotong wilit, katotong paski, talagang sarili ninyo, lalo na may mga anak ninyo. Tirahan yan. Anakan, Anak. Anyway, ayan July, kaya naman nating binibigyan to ng paliwanag dahil siyempre makakatulong to sa pagluwag ng alam mo na, open expansion ng Metro Manila, Quezon City, Camanaba, Manila, di ba? Oo, kaya maganda na masabi natin yung magandang city, siyudad na yan. At para yung mga iba nating kababayan na pwede nilang i-considera na dyan magtayo ng sarili ng bahay, lalo na yung mga nakatira sa mga squatters area o informal settlers, di ba? Oo. At sa ngayon, medyo ngayon
mura-mura pang lupa ngayon dun sa mga ibang lugar dyan. Pero pag natapos na yung MRT7 na yan, naku, mahal na yan. O, di ba? Hindi, saka, tama yung sabi mo. At saka maganda dito, kasama katotong Willie, tsaka katotong Patsy. Tahimik dito. O, tama, o. Tahimik, mahangin, presko ang hangin. Oo, wala kang tao-tao. Hindi na tulad sa Manila. Hanggang madaling araw, naglalakad ka, may mga bubungbukan tao na dami. Dito, hindi. Ah, Sa isa na sila, sila mga responser, nandun sa loob ng bahay ng mga tao. hindi, kanya, Kasi bawal yung pabahay-bahay kayo. hindi, May pabahay-bahay na bawal dito. kaya lang takot yung, kaya tahimik dyan, dyan ka nakatira. Pero subukan mo lumipat sa ibang lugar, magulo na dyan. Yung sinasabi nga nila, pag tahimik daw, ngunit mapanganib. Magsitok pa sa mga tao dahil makikilala mo kung sino yung makalaban mo. Hindi eh. Oo. Hindi mo kilala eh, kasi tago lahat eh. Hindi mo alam kung may laboratory pa na siya bulan. Kaya ang hirap din. So kanina, napasyal ako sa tanggapan ni Mayor Arthur Robes. Medyo busy siya. Si Vice Mayor Efraim Bartolome. Ito yung katotong basket kumakita ni Collector Ping Bartolome. Sino dyan? Efraim Bartolome, oo. Ano pwesto niya? Ano pwesto ni Bartolome ngayon dyan? Siya na yung Vice Mayor ni Mayor Arthur Robes. Pinapabalik niya nga ako sa Lunes, mag-usap daw kami at magkita kami. Pagtapos daw ng tinatawag na flag ceremony. At yun, sige, interviewin natin sa Lunes. Oo. Salang natin siya, tsaka si Mayor Arthur Robes. Kamusta mo ka mo kay Nangiikot sila. Kamusta ka mo kay Collector Ping Bartolome, yung tito niya? Ni Collector Ping Bartolome dito, ha? Meron pa siya, kanya yung, kung alala, yung tinatawag na grotto. Yung swimming pool doon sa may grotto. Kanya yung grotto Vista Resort. Kung itong tayo minsan doon nila katotong Willie, tsaka ni katotong Pasti, daling yung pamilya nyo. Sabi ko si Efraim Bartolome, si Bay. Sige, pasyal tayo, Sige, sabihin nyo lang. At kung bahala, ako hindi naman ako siya nagyayabang sa inyo. Sabi nga niya sa akin, dali mo pamilya mo. Kung bahala, sabi ni Bay. Kay Vice Mayor o kay Ping? Si Vice Mayor. Kay Vice Mayor, Pero may-ari talaga niyan. si Ping. President ni Collector Ping Bartolome. Magkasosyo sila. Magkakasosyo. Pamagin niya yan eh. Oo. Yung pari ng Remix, pinakamalaking beach deal dito sa San Del Monte City. Yan si Vice. Ako si Vice, sabihin ko na kung kailan gusto mo, kung sino sa Christmas party natin, dito na tulalapin sa Toto Vista. Okay, sige, maganda yan. Ayun, hindi, siguro try niya lang para sabi ko sa kanya, at hindi tayo tatanggi, may isang lechon pa tayo. Bah, Meron tayong pansit, kompleto. Hindi, totoo yan. Meron tayo natin, Vice. ang lakas pala nung dating mo dyan, Ano ito eh? Ito si Vice, Times of Media to. Kaibigan ng media. Sige. Ano yung full name niya, si Vice? Efraim Bartolome Jr. Oo. Hindi pa yun, meron ka pa sobre. Ganyan ka, Vice. Sige. Sabi niya, parang sa ngayon, huwag mo muna ako rito, busy ako. Pero, Lunes, pasal ka sa akin, sabihin mo, kung tapos, sabi ko, sabi niya, kailan ba Christmas party niyo? Hindi ko alam, sir, kako. Di pag Christmas party niyo, sabi mo sa akin, doon kayo sa Rotabi, magdamag na ito na ako nahala. Tama-tama pala, Juan. Sabi yan eh. Tama-tama. Sa Lunes may programa tayo, ma-interview natin ang live yan. Sige, Ah, At sabi nga sa akin sa Lunes, medyo manoon na siya. Si Mayor Arthur Robes. At makikilala niyo lahat yan. Pakikilala ko kayo. yung Programa natin yan. si Director, pabuksan mo yung kanya ngayon sa Kakampi Online. Talakayang Pinoy, in Kakampi Online. Si Director ito Pabuksan mo ngayon yung computer niya para mapanood niya. yung police, kasi meron siyang hawak ngayon, yung police hotline. Oo. Member din niya ako doon, member niya ako.
Ayun, oh. Oo, kaya, pero sa lahat, hindi ako Muslim. Ako lang yata hindi Muslim doon eh. Hindi. Ilocano ako eh. Hindi, kulay Muslim ka naman. Okay. Mula dito sa Luzon del City, San Jose del Monte, Bulacan, para sa programang Katakyan Live, talaga yung Pinoy, Katoto, Segudo, Madula. Okay, thank you, thank you. Thank you, thank you. Classmate, ano yung kung nating... Pagkalakas-lakas yung buhos ng ulan ngayon, Oh, classmate. di natin na... Lalo na naman titirik yung mga sasakyan dyan sa EDSA. Di natin natanong kung ano, no? Kung Alin? malakas din ang ulan doon. Oo nga. Anyway, dito, sa Kamaynilaan, dito sa Pasay, matindi po ang buhos ng ulan. Parang merong malaking planggana na tinatapon sa taas ng ating Panginoon. Kaya mga babayan, dyan lang po kayo at makinig dito sa aming talakayan ni classmate. Hindi pa, kung kaya tayo, patawag natin ng Basa. Weather Bureau Sige, pwede. para Malaman. para malaman natin Kung ano talagang kandyan. sigida ng ulan na to at araw-araw umuulan, umaaraw. Malaman natin sa Weather Bureau kung ano. Paki-contact nga natin ng Weather Bureau. Pati pa. Classmate, alam mo, medyo mukhang matitigil na yung mga hearing dyan sa Senado tungkol sa summer execution. Sa pananaw ko, nakakasawa na yung mga ha? Mga comment. Oo, Paulit-ulit. anyway, dito sa huling narinig natin ng mga nakarang araw, medyo maliwanagan na yung palang si Mr. Matubato, yung unang nag-akusa, lumabas na hindi siya talaga credible na na resource person tungkol dyan, at nagbibigay lang ng masamang imahe sa bansa natin, Kaya nalabasan ng warrant yata dahil may mga pending cases. Ang dami palang kaso nitong taong to at kaya pala lumapit dito sa mga para makakuha sana siya ng ano ba tawag doon, yung witness protection, di ba? Oo, tama. Pero anyway, nakakasira lang sa imahe natin. Pinaliwanag ng Pangulong Duterte kagabi nung pumunta siya sa isang pagpupulong ng mga Jewish community, mga taga-Israel, naggaling sa Israel ng mga negosyante at iba pa, at pinaliwanag na yung inis niya, pagkainis niya doon sa hindi pag-unawa ng mundo ng Amerika, ng European Union, United Nations, ganyan, doon sa kanyang laban sa droga na hindi nila palibasan nandun sila sa malalayang lugar, hindi nila masyadong naunawaan yung nangyari dito kung gano'n nakatalamak, siyempre siya yung nandun sa pwesto sa Pangulo, siya yung nakakaalam nito, dahil dun sa mga listahan na yung palang pangatlong listahan, classmate, kasama ng mga barangay chairman at saka mga iba pang pulis, di ba? Oo. So, doon siya napatakot kasi yung unang listahan, tig-100 lang yung lista, yung 1,000 na to. Kaya medyo pinapacheck niya maigi kung talagang kanya at Positive. at meron ngayong sinabi niya na yung NBI, Philippine National Police at saka yung PDEA, medyo nagtatalo-talo sila doon sa kung tama ba yung nasa lista, hindi. Pero siyempre itong Jun ka. ayun, papasukin muna natin ng Pag-asa, Mr. John Galang. Jun Gala po, papasok sa atin upang ipaliw ang sistema ng panahon kung may bagyo o wala. Hello? Wala. Sige, pag-iulit natin. Okay, so habang sinabi natin tungkol sa malakas na ulan, classmate, medyo tumis pa ng konti, no? Ay, sana naman. Dapat sana pag-uwi natin ng ulan. Puro baha na lang sa kalye. Hello po, magandang po. Hey, magandang hapon. Pasok, John. Mukhang, ayun na ulit.
Okay, mukhang nakinig yung ulan hindi na biglang humila. Oo. Medyo sana nga. Okay. Wala pa? Nakahinga rin ng mabuti si Kwan si Senador De Lima doon sa pagpanig sa kanya ng mga both side ng Senate tsaka ng Congress na yung Hindi tuloy yung kan. hindi dapat Sex video. dahil may batas na ipinagbabawal yung mga ganong Oo nga. at si PDP president ng si classmate Coco Pimentel, senador, Senate President na nagpapatunay na ayon sa kanya na panood niya yung video na hindi naman daw yung dalawang suspect ang naka-appear doon sa video. Kaya nakahinga ng lubos tong ating butihing senador dahil nga doon sa unang-una, kaya siguro pinipigil dahil bawal nga yung mga ganong personal na video na makakaepekto sa lipunan. Ayun, at pangalawa, na patunayan ng butihing PDP president si classmate Coco Pimentel na tila hindi yun ng mga taong pinag-uusapan na lumalabas sa video. Paano yan? Okay. Okay na? Okay, malinaw na Sige. dating. Malinaw na, Katotong Jun. Hello? Okay. Okay, tuloy na kasamang John. Yes, salamat kasama Willie at Husky. Meron tayo nakatasa thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Apektado itong Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Pasig, Caloocan, Manila at Malabon. Maaari magtagal hanggang alas 5 ng hapon. Apektado din itong Cavite, itong Imos, Bacoor at General Trias, Antipolo, Taytay, Tanay, Angono at Cainta sa May Rizal at ilang pang lugar sa Batangas, Quezon. Maaari din niyang magtagal hanggang alas 5 ng hapon. Saan din na maaari magkaroon ng thunderstorm sa May Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at ilang pang lugar sa Cavite, Metro Manila, Rizal na maaaring maranasan yan hanggang alas 5 ng hapon. Asahan po yung mga light to moderate rain sa Laguna hanggang alas 5 po ng hapon. Samantala update sa bagyong si Julian. Napanatili niyang kanyang lakas habang papalapit dito sa may extreme northern Luzon. Nakataas ngayon sa signal number 1 ng Batanes, northern Cagayan kasama ng Babuyan Group of Island, Apayao at Ilocos Norte. Kumikilos po pakanuran sa bilis na 25 km bawat oras at taglay ang lakas ng hangin maabot sa 45 km bawat oras at pagbugso maabot sa 25 km bawat oras. At sa ngayon, yan po muna ang ating latest update sa bagyong si Julian at sa lagay ng panahon. Mula po dito sa Pag-asa Forecasting Center, ako po si John Galang. Magandang hapon po. Maraming salamat, John, sa iyong report tungkol sa ating lagay ng panahon. So, classmate? Talagang mainit pa rin tong tungkol sa, alam mo na, yung laban sa droga ng Pangulong Duterte. At ang isang malaking komento, yung nagsabi si Senator Gordon, na sabi niya sa Pangulo, pareho tayong mayor, sana medyo itigil mo na yung mababakbak niya, sabi niya gano'n, diba? Pero kinagabihan, sa isang dalawa, tatlo yata yung mga pagpupulong na pinuntahan ng Pangulong Duterte. Sumagot naman Pangulong Duterte. At sabi niya, hindi ako pwedeng tumigil, sabi niya. Kasi ito trabaho ko bilang Pangulo, sabi niya.
Ako nag-post din ako sa Facebook, ha. Sinangayanin ko ang Pangulong Duterte. Parang sabi ko, hindi pwedeng tumigil yung Pangulong Duterte bilang Pangulo, no? Kasi siya lang ang makapagbigay ng direksyon diyan sa mga nawawala sa tamang landas ng mga kababayan natin, yung mga puser, addict na yan. Kung gusto pa nila masalba sa buhay nila, maging matino pa sila, maging malusog ulit, ay pwede nilang itigil, makinig sila sa Pangulo. Kung hindi na magsasalita yung Pangulo, ayun, delikado na kasi maaaring darating na sa kanila ang maigsing buhay, di ba? Kaya tingin ko tama lang yung Pangulo. Kailangan sabihin niya, bigyan niya direction yung mga nawawala sa landas para ito'y may pagkakataon na makapagbagong buhay. Di ba? Hindi naman lagi na yung sinasabing Pangulo masama, no? Of course, hindi tayo masyadong sanay din sa pagmumura niya. Pero talaga yun ang style niya, classmate eh. Ano sa palagay mo? Ayaw din namin, hindi naman kasanay sa nagmumurang Pangulo, pero effective eh. Effective siya. Naging kaugalian, ika nga Oo. kumbaga sa mga may kapansanan inborn, sinasabing sinilang siyang gano'n na, kaya pagpasensya natin. Basta hanggat maganda na kanya, okay lang yan. Oo. Diba? At saka nakikita ko, classmate, habang tinatakot niya yung mga puser addict na yan, di ba? Bakit kung meron pang takot yung mga ito, puser addict na ito, pwede silang magbago, di ba? Tama. Ngayon, talagang talamak na, sira na utak. Sabi nga ng Pangulo, kung masyadong lulun na yan sa paggamit ng illegal na droga, lalo na ang shabu, ay talagang tuyot ng utak niyan, masisira na, hindi na mag-function ng hindi nagagana na maayos at yun ang mahirap na may balik. Pero mga isang modelo na ganyan, kasi nagsabi rin si Senator si Manny Pacquiao na nung kabataan niya, nasubukan din daw niyang gumamit ng illegal na droga. Pero nakita mo naman ngayon ang Manny Pacquiao ay isang successful na businessman, boxer, and ngayon senador. At nakita natin kung paano siya makipag-sabayan sa Senado. Sa matagal na panahon, ang akala natin ang Senado talagang nandyan lang yung mga nakatapos ng abogasya, yung mga nakapaglingkod sa bayan natin bilang mga mayor, governor, congressman, di ba? Pati pala katulad ni Boksingero, meron na rin. boksingero katulad ni Manny Pacquiao, talagang tsaka ina-obserban kayo na tinatanong niya habang makipag, di ba? Interview yung mga tinatanong yung mga research person dyan sa Senado, talagang malalalim din mga tinatanong niya. Di ba? At kung minsan, mas magaling pa yung tanong niya kaysa doon sa mga ibang senador na abogado. Mga matataas na. Siyempre, hindi walang siya ikang eloquent, kasi siyempre, Bisaya. Hindi matuwid Managalog. Tsaka yung English niya, minsan nakita mo. Pero ang mahalaga malalim din yung pinag-uugutan ng mga tanong niya. Marunong. Mandali sabi na, naintindi na. Hindi kamukha nun sa Kongreso, panay lakwatsa, kaya walang nalawan. Kasi noon naman, alam mo, pas pinagdebate kasi sa Kongreso nung araw, medyo kulang sa diba? Kulang sa exposure. Nahanap din yata ni Pangulong Senator Pacquiao exposure. Medyo mileage siya. Kaya ito kay Congressman Pedro Acharon ng 1st District South Cotabato. Yes, sige. May apela siya kay Pangulong Digong. Ano bang opinion mo rito na ayon sa kanyang mungkahi na dahil nga doon sa mga bantang terorismo at drug war laban sa mga illegal na droga, kailangan pagtulungan ng bawat sektor ng lipunan na ibalik sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan ng pulisya. Sabihin pa sa ilalim ng isang local opisyal ng mayor. Okay. Ang pagkontrol sa mga kapulisan. Ano bang kon mo rito, opinion? Siguro kung malinisan na muna yung illegal drugs, matanggal na yung mga pulis na baluktot, di ba, mga ninja cops, yung mga general na of course, tinanggal na ng Pangulo, no? Pwede na siguro, no? Pero sa ngayon, medyo delikado kasi nandyan pa yung mga
mga pa na- drug peddlers, di ba? Hindi pa nasasala. Hindi pa nasasala. Oo. Lalo itong mga konektadong sinasabing Aaralin muna nila ano bang mangyayari pag ibigay mo na yan. Baka mamaya katulad din sa mayor ng Albuera, Leyte, di ba? Ngayon lang, pinahuli na naman yun. Yung mayor, di ba? Kasi nahulihan siya na may shabu sa possession niya, yun. So, makukulong na yun. saka yung inambus na mayor ng Laurel, Batangas ba? Oo. Kapatid din ng mayor. Kapitan naman ng barangay yun. So, ano muna siguro, yung sangguni na yan, kailangan mo ng pag-usapan sa Kongreso at sa aking pananaw, kailangan matapos muna yung laban sa droga. No? Kung dun sa estimated na 3 million, mag-surrender na lahat yung mga yan. Kasi ngayon, nasa 800,000 yung nag-surrender, classmate. So, kung tama yung estimate ng PDEA na 3 million na higit, that means meron pang mahigit 2 million na ngayon, kung itong mga itong mga 3 million na ito hindi pa sira ang utak, pwede na siguro. Kaya paano natin malalaman, di ba? Kailangan mag-surrender lahat yan, yung mga nakagamit na ng illegal drugs. Kaso marami nang natatakot sumurrender ngayon dahil pagka pinakawala sila at pinalaya, ay mga ilang buwan lang Nakababalik ulit, hindi, binubueltahan na sila ng otoridad upang patayin. Yun yung kinatatakot ngayon ng karamihan. Pero hindi naman, classmate, kasi yung mga ibang sumurrender at hindi naman bumalik na sa illegal drugs, hindi naman sila napapatay. Doon sa 800,000, hindi naman napapatay. 800,000, di ba, na sumurrender. Hindi naman napapatay. Ang napapatay lang siguro yung talagang medyo lulong na sa Sumurrender ta sa balikbayan. o bumalik, naghanap na naman maibenta, at doon siya nadadali. Kasi siyempre, habang sumurrender ka na, medyo mamanmanan ka ng husto, di ba? Oo. Ngayon, kung talagang lulong ka na, hinahanap mo talaga ang ang katapusan ng buhay mo. Yun na yung mga nahuhuli na base sa sinabi ni Director General Bato de la Rosa, maabot ng mga 1,200 something, Kasi mga 3,000 na yung mga namamatay, At mahigit 2,000 mahigit naman yung mga extrajudicial o summary na hindi ma-identify kung sinong pumatay. Na ito naman, ang haka-haka ay yung magkakampi sa krimen, yung mas mataas, mas mababa, sila nagpapatayan kasi maunahan sila may sumbong sa pulis, di ba? So, unahin nila yung amo niya o kaya unahin niya yung baba kasi mag-unahan talaga yan Ngayon, kung meron pa silang trust and confidence sa kanilang dalawa na criminal sila pero nagtitiwala pa sa dalawa, maaaring hindi pa nila susumbong, di ba? Hindi pa sila magpapatayan. Pwede. Pero kung medyo nakakalata yung isa na mukhang susumbong ako nito, yun, maaaring siya siyang unahin na niya yung niya. So yun yung hindi natin malaman talaga. Ngayon, ang tanong lang, meron bang ginagawa ng mga pulis para malaman to? Yun ang nakikita ko maaaring kakulangan sa pulis, no? Kasi dahil itong pulis gusto niya masolve yung krimen, ayun naman niya na tawag nito, kumbaga parang passive na lang siya dyan kasi gusto niyang ma-solve yung krimen diba? Magtutok na lang siya dun sa mga active na nagpupush pa, mga pusher pa, mga paddlers, ganyan. Pero yung ganyan nagpatayan, parang tumatahimik sila. Diba? Parang pumapalakpak lang sila. Dapat talaga malinis mo na yan bago yung sinasabing sa ilalim ng batas ng Section 52 ng Republic Act 6975 na DILG Act of 1990 na yun nga malaki ang partisipasyon sa pamahalaan, ang pamamahala sa PNP, partikular na sa nasasakupang lugar ng mga elected officials. Pero dahil nga doon sa nagaganap na naamburgar ng ating Pangulo ang lahat ng kasabwat o kasangkot dyan sa droga, ay pinasantabi muna ng Pangulo yan. Kasunod na rin ang pagkakabunyag ng ilang mga halal na opisyal na sangkot sa bentahan ng illegal na droga. Tama. Di ba? Kaya dahil dito, ang kontrol ng pulisya ay hindi na muna pinailalim sa mga local executives.
Yun, may katwiran ng ating Pangulo doon. Kaya dapat, tama rin sabi mo, malinis muna yung mga drug war na yan para yung pamamahala ng PMP sa ilalim ng local executives ay wala nang sabwatan. Tama. Diba? Yung mga pulis na yan, pag nalinis na yan, siguro pwede na sa ilalim ng pamamahala ng ating mayor o mga mayor. Yun yung pinaliwanag naman ng ating Pangulo. Bagamat isang tabi niya yung sinasabing DILG Act of 1990, malaki naman ang katwiran niya dahil nga doon sa lumalalang drug war laban sa illegal na droga. Ayos ba yun, classmate? Tama, classmate. Alam mo, classmate, kuminsan din, nagtatalo yung isip ko, talaga bang tama nga ba itong tinatahak ng ating Pangulo, no? So, nakita natin talaga sa nakaraan, nakita natin yung mga krimen na pagagawa ng mga drug addicts, di ba? Na laging pagka-addict yung gumawa niyan, may murder, may rape, pagnanakaw, at base din sa mga salaysay ng mga ito, mga suspect na ito, na gumawa ng mga criminal na yan, ay sinasabi nila na tingin nila dun sa kamag-anak nilang pinatay nila, parang satanas. So talagang, hayop, satanas, ganun ka. Yung mga mata nila nalilisik, so ganun na, kaya nila nagagawa yung krimen. So, base dito sa mga nangyari Sabi, ito, nawawala sa sarili. No? nawawala sa sarili. At, naku, antayin pa ba natin na yung 3 milyon na yan, lalong sumama, di ba? Lagim. Oo, at unti-unti niyang sirain yung mga iba. Kumbaga yung isa mong basket na maraming sariwang mansanas, pag nahaluan mo ng bulok, di ba? Isang bulok. Isang bulok lang din. Mabubulok lang. Sa 100 mansanas, 100 milyon tayo, no? 100 mansanas, meron kang 3 bulok dun na nahalo. Abay, sisirain niya lahat yung yung 97 na Mga buo na walang sira. oo, na walang sira. Kaya huwag na natin antayin yun, talagang ito'y tama. Ito, kumbaga, na pananaw natin dito, it is a bitter pill na mapait na gamot. Pag hindi mo inumin yung gamot na ito, ay baka hindi na tayo uusad pa, no? Darating yung panahon, kakainin na tayo itong sakit na ito. Kaya tama lang ito, no? At siguro dapat mag-isip-isip yung mga hindi pa naniniwala. At siguro ika nga sumang-ayon na rito para sana sumulong na yung ating bansa, no? Kalimutan mo na ang politika. Yes, of course. Huwag ka isa muna sa katahimikan. Nakita natin, classmate, na bumaba yung mga incidents of crime na nangyayari, di ba? Hindi katulad dati nung last year tsaka previous years na may marinig kang talamak na krimen, di ba? Yung naglisaw yung mga hold-upper, mga snatcher. Pati ngayon mga nangyayari sa naiyawan, yung tanimbala na wala na, di ba? Nandyan pa yung problema sa MRT. Umitirik-tirik pa rin, parang dumami pa ang beses na tumirik. Pero wala namang kagagawa nitong bagong administrasyon. Kasi iyan naman 6 na taon kasing pinabayaan ng dating administrasyon. Kaya hindi mo naman agad masolba yan, no? Pangalawa, itong mga congressman at senador, inuuna yung mga pagdinig na wala namang katuturan sa paningin natin. Dapat unahin na nila yung pagbibigay na pagdebate nila, yung pagbibigay ng emergency powers na sa Pangulo, di ba? Para sana mababilis na itong problema sa trapiko. Ano bang pwedeng mangyari rito, di ba? Tawagan natin yung MMDA. Nandiyan ba? Dapat. Pwedeng makabalita tayo sa MMDA kung ano Alam mo, trapiko nung last week, classmate, nung hindi ako nakarating dito, grabe naipit ako ng traffic dyan sa may C5 Ortigas. Naku, limitratuhan ko yung 3 level ng daan, at grade, yung pakaluan nila Ortigas papuntang C5, at saka yung 3rd level naman ng mga through traffic ng C5. Nalapad ng kalye. Makita mo na punong-puno ng mga 3 level sa baba, sa gitna, sa taas. Ganun katinding trapiko dyan sa pinanggagalingan kong lugar sa Eastern Metro Manila, classmate. Oo nga, ba't grabe, ang sabi ko hindi malutas, ano? Oo, ang sabi ko sana, bitter pill na naman to, isang gamot sana para lang lumuwag.
Ngayon kasi, ang color coding natin, 1, 2, ganyan, 3, 4, kada araw, 5 araw, 1, 2. So, sa estimate yan, 20% lang ng mga sasakyan ang nababawas mo sa peak hours. Yung suggestion natin ay at even, no? So, ibig sabihin, yung 1, 3, 5, 7, 9, wala yan pag Monday, Wednesday, Friday. Peak hours lang po ha, peak hours, ibig sabihin alas 6 hanggang mga alas 9 siguro ng umaga. Di ba in-experiment na nung dati yan? Noong panahon ni Maganto yan, matagal na yan. Kasi noon, inayawan yan dahil sobrang dami mawawala sa kalye. Siyempre yung mga negosyante, ayaw nila yung sobrang dami wala. Kaya ang in-accept lang noon yung ano nga, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, ganyan. No? Itong at even, mas marami kang aalisin na sasakyan sa daan sa peak hours. So ngayon, dahil ganyan, hindi halos dinadali yung mga sasakyan sa peak hours, babawas ka ng 50% which is add or even. No? Ang even naman, hindi siya pwede ng Martes, Huwebes at Sabado. Okay. Iluluwag yan mula alas 6 hanggang alas 9. Pagdating ng alas 9, pwede ka nang tumakbo na. No? O kaya kung gusto mong mas maaga, bago mag alas 6, alas 5, malis ka na para nakarating ka na sa opisina mo. Basta, ang intention nito, yung peak time na halos lahat ng sasakyan nandyan sa kalye, madidistribute. Bawasan. Mabawasan. No? So, bibilis. Hindi katulad yung nangyari ngayon na halos ang bagal ang takbo dahil sobrang dami ng mga sasakyan sa daan. No? 20% lang yung inaalis mo kada araw ay kulang po yan. Kayang tirik. Talagang tumutulik ng mga sasakyan. Parang parkingan lang yung EDSA at saka South Super Highway. No? Ngayon, pagka naayos na natin yan, dumating na yung mga trend ng bagon ng MRT3, natapos na rin yung extension ng line to papuntang Masinag, at ito namang MRT7 na ginagawa dyan sa Commonwealth papuntang Lagro, matapos na rin to. At sabihin natin, na-implement na nila iba pang project, yung plano na maglagay ng bus rapid transit, ay pwede na nating ibalik itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na color coding. So, ano to, classmate? Maghigpit lang. Hindi No pa- parking. Pero yan, pinopropose pa lang. Pinopropose lang, classmate. Hindi pa Wala pa. maganda yan, maganda. Masubukan. Kaya nga tayo, tumutulong tayo na ma-discuss itong ano bang merito nito, no? Nakakatulong dapat talaga. So, pinapaliwanag ko na 50% ang mababawas ng mga sasakyan sa daan sa peak hours. Alas 6 na umaga hanggang alas 9, alas 4 na hapon naman, gawin natin alas 4 hanggang alas 7 o alas 8. So talagang luluwag ng konting daan ng peak hours na yan. Ngayon, mga alas 9, alas 8 na, pwede ka nang umuwi, no? Yun namang mga negosyante, hindi na nila antayin yung peak hours, no? Yung mga may kotse na nagnegosyo, nakapag-deliver na sila o nakapag-meeting na, unahan na nila yung trapiko. Kung hindi naman, iwanan na lang sa kanila sa kanilang mga opisina at mga bahay, di ba? At sumakay na lang sa public transport, sa mga taxi, UB Express, sa buses, jeep na gaya, di ba? Ngayon, sa ganun, mababawasan talaga yung traffic natin sa peak hours. Yun ang talagang sumisira, classmate, yung peak hours, punong-puno. Siyempre, sabay-sabay yan. Sabay-sabay yan. Yan. So, mga yun, ang mga suggestion natin, at of course, paigtingin yung no parking area, at ang MMDA mag-identify din itong mga dati nilang ginagawang Christmas lane kung tawagin mula north of Manila going south of Metro Manila, mag-identify sila ng mga ruta na ito at siyempre dyan sa mga lugar na yan paigtingin din ang traffic management para bibilis ang takbo ng mga sakyan. Okay. Correct yan, Katoto. Okay yun, mga pinaplano ng MMDA, ano ba yan? Project? Under ng Department of Transportation na yan, DOTC. ang MMDA traffic under na siya sa meron yung IAC ang tawagin nila. Interagency Committee on Traffic. IACT. Under na sila ngayon ng DOTC. Department of Transportation. Ayan. Dapat gano'n naman talaga dahil hindi ka mukha may kanya-kanyang traffic division eh. Di ba? May kanya-kanyang tao sa traffic. Tapos siguro, classmate, maraming pumupuna. Ito kasing appointed na Undersecretary for Transport, itong si Ginoong Quintanar. Dati niyang kasamahan sa trabaho, itong si General Manager ng MRT, no? At ang sabi ng iba, mula nung panahon pa ni Pinoy yan,
Hanggang ngayon, nandyan pa. Kaya siguro hindi ma-solve din yung traffic problem dyan. Yung operational problem dyan sa Ibig sabihin, MRT3. Oh. sabihin may kontrabida pa. So, pang sinasabi lang, dapat palitan na lang ng medyo bagong dugo. New blood, ika nga. Yung kagrupo. Para medyo ma-solve yung problem ng inefficiency dyan sa MRT7. Kasi parang hindi sila, yung nakaupo na yan, si General Manager Buenafe, at saka itong si Yusek Quintan, at siyempre galing sila sa dating kwan, at makita na parang hindi sila ganun ka-efficient sa trabaho at sa 3 buwan ng Pangulong Duterte at saka Secretary Tugado, nakita na medyo wala masyadong improvements at nag-deteriorate pa nga. Siyempre ang iniisip ng tao, wala ba bang dumating na mga bagon na galing sa China na in-order ng panahon ni Secretary Abaya? Yun ang tanong bakit hindi pa nakakatulong? Maraming dumating, hindi mala kung bakit hindi binibiyahe. Yun na nga, ano yung problema? Bakit ganun? May mga Dapat dumating. ito'y investigahan ulit ng ating Senado, no? Ng ating Office of the President. Malaman talaga ang problema na yan. At meron din akong narinig, alam mo, galing lang tayo sa Cebu nung nakaraang Sabado-Linggo, nakita rin natin na matindi ang traffic doon sa Cebu. At mayroon panukala doon na maglagay ng rapid bus transit o bus rapid transit. Matagal na itong nagawa ng feasibility study, pero hanggang ngayon medyo mabagal pang implementation. At mayroon mga humaharang ng mga congressmen ng Cebu. At ang pinapanukalan nila ay LRT, no? Alam naman natin, parehong dalawa na sistema na yan, BRT o LRT, parehong efficient yan. Alam natin ng LRT, siyempre mas mahal siya ng malayo kaysa bus rapid transit, no? Ang BRT o RBTS, mabilis na implement yan. Mas mababa, bilis, pero pareho lang sila sa efficiency. Kaya dapat ang mga Cebuano dyan, yung mga governor down to the mayors, no? Ay mag-decide na sila. Matagal nang naaprubahan niyang BRT na yan. So, dapat matuloy na yan, no? Hindi pa natutuloy, no? May lumilitaw ng mga kontra-kontra dyan. Kaya tuloy tumatagal lang yung problema na yan. Darating ang panahon, yung Cebu na yan, para maring Metro Manila ang traffic na mahirap na ma-reverse yung kanya. Katulad nangyari ngayon dito, sobrang sigip na, no? Kasi napabayaan niya. Lalo ngayon, gumagandang negosyo, classmate, ha? Oo, so siyempre yung mga umaangat na negosyo, lalo na next year kung mag-provide ng gagawa na ng maraming infrastructure ng gobyerno, yung mga grade separation. Alam mo ba na itong harap na ito, classmate? Tungod sa mayroong flyover dito, interchange, nagmumula dyan sa bandang MOA, paangat na yun, no? So sa ibabaw siya ng Rojas Boulevard, ibabaw siya ng EDSA nito. Tapos lalampas siya dun sa Taft Avenue, lalampasan din niya yung istasyon ng MRT3, LRT1, MRT3. Lalampasan pa niya yung left turning flyover na manggagaling ng northbound ng EDSA papunta ng Airport Road. Kaya mahabang flyover itong gagawin nila, matagal na nakaplano sa public works yan. Pero hindi na simulan kasi nga sobrang traffic na itong lugar nito. Yan sa parte ng rotonda ng Pasay na yan. Pasay EDSA Taft Avenue, ika nga. Kaya pag yan, sinimulan ng bungkaling yan sa gitna, para itayo ito, lalong sisigip ang trapiko. Kailangan gawang public works ng alternate roads. Oo. Yan, katulad yung mga airport road, yung mga Buendia Avenue, yung mga Pasay Road, yan, at iba pa, no? Kailangan meron mga ganyan. Otherwise, talagang yung traffic na ito ngayon na dinaranas natin itong araw na ito ng Merkules, magiging mas matindi pa pagka hinukay na yung proyekto na ito dyan next year. Ayan. Ano pang ibang topic natin? Meron ka pa bang ibang topics dyan? Yung sa Employees Association of Customs. Oo nga pala. Yung Bosea. Natuloy na nga ba yung pag-resign ni Kwan?
ay na Commissioner Paeldon? tila na kuryente yung field reporter natin sa report na yun Hindi pala totoo yan. Nagtanong-tanong din ako noon kahapon, posibleng ang taning doon sa sinasabing pagre-resign, itong linggo to. Pero, Hindi naman yata irrevocable eh. hindi, maaaring, kasi OIC lang naman yun pwede rin palitan ni Presidente kung talagang kinakailangan. Kaya lang, kung hindi nga masyadong reasonable yung pagka-patalsik o pagka-resign, baka hindi payagan. Pero doon sa mga ayon dito sa POSEA, itong Bureau of Customs Employees Association, maaaring marami na ring pagkukulang ang ating butihing commissioner ng customs. Dahil ayon din sa kanilang pahayag, namapalam yung mga benepisyong itinatadhana ng batas sa kanilang collective negotiation agreement, CNA, na sa pagitan ng POSEA at ng Bureau of Customs Management na nakabitbit pa rin sa tanggapan ni Commissioner Nick Paeldon na tila nagkulang na ng panahon at atensyon para bigyan ng pansin ito. Kaya mga karaingan ng mga opisyal at maliit na kawani sa kanilang benepisyo at interes na umaasa na napagkasunduan ng 25,000 bonus na kukunin sa pondo na 700 million noong 2015 savings pa ng BOC. Pero hanggang ngayon, napuesta na rin itong bagong commissioner at bagong administrasyon ay hindi pa rin natitinag. Kaya yun ang pinapansin nila na sa pangangailangan nila dahil malaking bagay din yung 25,000 na bonus na ito na may pagkukunan naman pondo sa noong pang 2015 na savings na 7 million na nakapondo sa BOC. Ito yung unang hinaing nila. Itong pangalawang hinaing ay yung di pagdinig at pagkilala sa mga karapatang pantao na tinatadhana ng ating konstitusyon na nagsasaad na hindi dapat pagkaitan ng isang tao ng pagdinig o due process sa karapatang tinatadhana ng batas. Walang kapangyarihan ng sino man na yurakan o laitin o hiyain ang isang tao ayon sa ating Kodigo Sibil. Marapat lamang na bigyan ng dangal lalo na ang ating kababaihan sa adwana at iwasan ang trial by publicity. Sa bagay, yun nga ang nangyayari sa Bureau of Customs ngayon kapag katulad lang kamakailan itong issue sa classmate yung sa fire trucks na binili nung last year sa panahon ni Aquino at ang DILG nun na si Mar Rojas. Ngayon nagkaroon ng pagbili ng fire truck na more than 400 fire trucks at ibinaba sa tatlong port ng Bureau of Customs sa MICP, Port of Manila at saka sa Port of Batangas. Ngayon ang mga dokumento nito ay dinadaan doon sa assessment sa Section 5 kung tawagin. Ang problema, biglang pinagbakasyon o sinuspindi ni Commissioner Paeldon yung principal examiner, principal appraiser at isang examiner sa bawat section ng tatlong port. Kaya walang due process dahil nga hindi sila naimbestigahan. Bagkos dumating ang order na sila ay pinagbabakasyon ng 90 days, nakasuspindi sa trabaho at sinampahan pa ng administrative case. Pero nakapagtaka na yung classmate mo. Kasi yan para sa gobyerno yan. Oo. Bakit pa naiipit yan sa Bureau of Customs? Yan gagamitin ng Bureau of Fire natin, di ba? Hindi inipit yun. Hindi ba nagbayad yung importer niyan? Ganun yung Hindi. ang problema dyan? Bayad na nga yun sa tama sistema dahil pagka ang shipment o ang importasyon, government to government agency, hindi talaga pinagbabayad ng ng malaking buwis. O meron lang dapat siya talagang konting gastos,
Hindi katulad ng mga private na consignee. Kaya nga. Oo, kaya ito naman, ang nangyari dito, tama naman ang dokumento, tama naman ang pinagbayaran. Ang problema, ang sinisilip ni Commissioner, yung naging issue 3 million na corruption. Ang customs, dahil nalabas na nila, na maayos naman ang mga dokumento, sinasabi ng mga inalis na o sinuspinding mga examiner, ang bintang na corruption doon na siguro sa pagitan ng contractor ng truck at saka ng Bureau of Fire Protection. Dahil sa dokumentong babase sa dokumentong nanggaling sa assessment, walang pasobra doon, walang kickback o anumang anomalya dahil wala namang dapat na hindi talaga dapat mangyayari dahil mabubuko talaga kung government to government ang bilihan. Kaya sila ay nagagalit bakit hindi sila pinaimbestigahan at tinanggal na lang kusa bagkos sinampahan pa ng kasong administratibo. Di ba masyadong argabyado yung mga tao? Kaya yun ang dinadaing nila sa pabando, i-broadcast sa ating himpilan dito sa Kakampi Online, Talakayang Pinoy, paratingin sa publiko na ang pagkukulang ng ating butihing commissioner gano'n na lang. Kaya tama itong sinasabi ng Busea ng Bureau of Customs Employees Association na wag bigyan ng due process ng naayon sa ating konstitusyon. Yun nga, sinasaad yung sa pagitan ng tao ng pagdinig due process sa pamamaraan tinatahana ng batas. Yun. Kaya nakakalungkot at nakakabagabag na pangyayari sa halip na makatulong sa imahe ng BOC ay lalo pang nawindang ang isang mababang kawani ng BOC na nasiraan ng dignidad at pagkatao. Yun yung dahil sa ikinalat na CCTV. Okay, meron tayong traffic report, classmate, mula sa MMDA. may Joel Wise ng MMDA. Okay, Mr. Wahe, pasok na po kayo. pasok. Opo, Dr. magandang Joel. hapon. Magandang hapon po sa inyo dyan at sa mga nakikinig dyan sa programa nyo sa Talakayang Pinoy. Opo, yung kalagayan ng trapiko natin, lalong-lalo na po yung kahabaan itong EDSA, itong southbound lane, mabagal na po ang daloy magmula dyan sa may tapat ng Trinoma, papunta dyan sa may Centris. Magmula naman sa may Mother Ignacia, hanggang dito naman sa Connecticut, katamtaman hanggang sa mabagal na ang usad ng trapiko. Pagsapit naman ng Shaw Boulevard, babagal lang po yung service road. Yung tunnel ng Shaw Boulevard, tuloy-tuloy naman yung daloy niyan. Diyan na po sa may Magallanes tayo makakaranas ulit ng kabagalan hanggang sa may tapat ng Sofitel. Bahagya na rin bumabagal sa may Park Avenue, patungo naman ng Rojas Boulevard. Yung northbound lane naman ng EDSA, magmula na dyan sa may Magallanes, papunta rito sa may Boni, mabagal po ang daloy. Mabagal din sa may Shaw Boulevard, patungo dyan sa may tapat po ng paakyat po ng Ortigas Flyover. Maging dyan sa may White Plains Avenue, mabagal na rin ang daloy nito hanggang sa may Gate 3 ng Cap Aguinaldo. After naman na ng Gate 3 ng Cap Aguinaldo, tuloy-tuloy pa naman ang daloy nito patungo dyan sa may Cubao, patungo ng Quezon Avenue, maluwag pa po, Pabalintawak hanggang sa may Monumento. Tuloy-tuloy pa naman po yung daloy ng mga sasakyan sa mga oras na to. Yan po muna ang ibibigay kong ulat trapiko mula rito sa MMDA Metro Base. Ito po si Joel Wahe. Joel, hello. Opo, sir. Right po. Kumusta ang Quezon Avenue mula Welcome hanggang UP o Rotonda pala ng Circle? May balita ba? Quezon Avenue po, magmula dito sa may Welcome Rotonda. Yung mula nang gagaling po ng Welcome Rotonda, maluwag pa naman po yan, tuloy-tuloy na yan. Pero pagdating dito sa may bagong mag-tunnel po ng Quezon Avenue, paahon o papuntang electrical, nakakaranas na po ng konting pagbabagal. Hindi man naman po kabigatan, parang moderate moving pa po. Okay, sige, salamat Joel. Mabuhay ka. Okay po.
Okay, Katotong Joel, siya po ang nagbigay sa atin ng balita tungkol sa kalagayan ng trapiko sa Metro Manila. Oo, nako. Talagang ganyan na talaga itong EDSA natin. Anyway, so kailangan talagang gumawa ng action ng ating gobyerno, lalo ng Department of Transportation, para ma-implement na sana yung mga traffic Ilabas na yung labas na yung mga bagol na bago dyan para pakinabangan. traffic mitigation scheme. Paliwanag nyo sa publiko kung bakit naantala yung pagkakabit ng bagol dyan sa biyahe. Sabi ng panahon ni Administrasyon ni Aquino, marami na raw mga biniling bagol na yan. Nandun dyan na. Bakit hindi pa kinakabit para makabiyahe na? Dahil nakita naman natin ang kakulangan ng sasakyan dahil sa dami ng pasahero sa LRT, MRT. Kaya mga katotong tugade, DOTC, hoy gising. Ayusin natin mabuti ang nakikisan lahat sa trapiko sa pag ganda ng trapiko. Pero bakit ngayon naiipit yung mga bagol natin dyan, hindi maikabit upang maibiyahe na. Anyway, so alam mo classmate, para lang nabigyan natin ng perspektiba yan. Alam mo, panahon pa ni President Marcos, panahon ng martial law, nakaplano na ang 6 na LRT sa Metro Manila. At siyempre, yung panahon niya, 1984, tapos na yung 85, tapos na yung LRT1. Yan, ito yung Baclaran to Monumento. Ngayon, yung panahon ng Pangulong Cory, wala siyang in-implement, no? At mabuti na lang at dumating ang Pangulong Ramos at doon siya nagpasimula ng LRT2. Ito yung papunta ng mula Recto hanggang Santolan at saka yung nasa EDSA. At pagdating ni Pangulong Gloria, hindi masyadong nabigyan ng atensyon, no? Hindi natuloy yung MRT7 saka itong LRT6 papuntang Cavite. At ang inaksyonan ng Pangulong GMA, yung mga roro papunta sa mga tawid-dagat, no? Yung mga barko-barkong malalaki na yan, no? Anyway, so pagdating ng Pangulong Noynoy, ay halos walang ginawa. Ay ang nagawa lang yung extension ng LRT2 papuntang Masinag na 2 istasyon lang mula Santulan hanggang Masinag, Antipolo. Yun lang ang nabigay niya ng award. Sa 6 na taon? Sa 6 na taon, no? Kaya pareho yung Pangulong Aquino, Cory Aquino at saka Benigno Aquino Johort na halos walang paniniwala sa tamang takbo ng trapiko. Kaya tayo sana matutuloy itong mga plano ng Pangulong Duterte at saka Secretary Tugate na itong darating na 5 taon, no? 2017 hanggang 2022 ay sunod-sunod na mga proyekto to, no? Magsakripisyo na po tayo rito, sa lalong sisigit lalong traffic natin itong 2017, 18, 19, 20, 2021 saka 2022 pagka matuloy lahat ng mga proyekto nito. Pero pagkatapos naman ito ay puro kaginawa naman ang makakamit natin pagdating sa trapiko. Sabi nga, kasabihan, pag may hirap, may ginawa, di ba? Oo. Nung nagkaroon kay President Noynoy, naku, ang dami nga natin pera sa bangko, hindi ginastos. Kaso naman, ganito naman nangyari sa atin, di ba? Puro problema. Traffic sa airport, traffic sa EDSA, traffic sa C5. Naku, ano ba yan? Anyway, so, mag-extra na naman tayo, classmate. 5 minutes pa, no? 5 minutes na. Duktong natin itong pangatlong karahingan ng Buseya ng Bureau of Customs. Yung pangatlong lang karahingan, yung hindi pagkilala at pakikipagtasan sa accredited union na labag sa Executive Order EO number 180, lalo na sa punto ng representasyon sa pagbalangkas sa IRR at ng CMTA. Kung walang pakikipagtalastasan ay walang pagkakaliwanagan at pagkakaunawaan. Yan ang sabi ng mga asosasyon ng Buseya. It might be questioning some action in accordance with law, but definitely not the intentions of those concerned towards a much improved and better BOC administration that all of us can be proud of.
sabihin, hindi tayo maging proud dahil parang hindi maganda yung pamamalakad ng ating commissioner dahil sa pagkukulang sa pagbibigay ng kaluwagan o ng pakikipag-unawa sa mga kawani. Wala nga due process ang ibig sabihin nito. Kaya sana buting commissioner, maunawaan mo yung karaingan ng iyong mga kawani sa pamamagitan ng kanilang Employees Association. Okay, classmate? Extra ba? At matapos naman po ang 2 oras nating talakayan at puntahan, huwag po sana kayong magsasawang sumubaybay sa amin tuwing Lunes at Miyerkules sa ganito ding oras at himpilan. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon para sa isang pagkakataon na makapaglingkod sa aming kababayan. Maraming salamat po sa mga biyaya ng buhay na pinagkakalob mo sa amin araw-araw. Huwag po sana kayong magsasawang patawarin ang aming kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa tuloy-tuloy na pagmamahal, pag-unawa, pagtulong at paggabay sa amin. Nawa po'y lumaganap sa sanlibutan ng pag-ibig, kapayapaan at pag-unawaan sa bawat isa. Amang banal, mahal po namin kayo sa ng aming mga kapwa. Nawa po'y basbasan nyo ang programang ito, talakayang pinayatang istasyon ito, ang Kakampi Online, upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyo sa aming mga kapwa. Ang lahat po ng papuri at pasalamat sa inyo, Panginoon. Ito yung aming samit dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus sa magitan ng Inang Birhen Maria. Sa pangalan po ni Mr. Colizer, Daniel Soleta, ito po ang nilingkod Engineer Willie Wan. Pagpatuloy natin ang magas na paglilingkod sa ating mga kapwa at ang Panginoon bahalang magpalit. Ang inyong katoto, paski natibidad lang po. Walang tagumpay na makakamtan kung hindi pagsusumikapan. At sa pangalan po ng ating engineer, si Miss Fatima at saka si Allen Soto, no? At of course, ang ating Pangulo, tataas natin lagi na sana'y lagi siyang gabayan, basbasan, palakasin ng Panginoon para may pagpatuloy niya ang mga programa para sa bayan natin. Magparinigan po tayo sa susunod na pagtatanghal. Mabuhay ka, Pilipinas! Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, saan ang isipan at mararating mo?